Hello mga amigo, mga amiga. Nandito na naman ako. Nasa ano ako? Hukom pa rin. Hukom 16:13. Kaya sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon niluloko mo ako. Ayaw mo pang sabihin kung paano ka magagapos ng di makawala. Sinabi ni Samson, pagka pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, saka ipinulupot sa isang tulos, hindi ako makakawala. Alam niyo, Holy Spirit ko nandoon sa gitna. Nasa gitna na ka ng magagapos ng di makakawala. Di at saka makakawala. Kasi si Delilah na lang. Salamat po Panginoon sa mensaheng ito. Doon siya yung Holy Spirit ko doon sa di makawawala. Kasi gusto ni Delilah. Nalinlang kasi si Delilah ng mga Pilisteo. Babayaran siya ng 100 mahigit. 1,100 ang babayad. Kaya si Samson na asawa niya, lagi nga tinatanong ilang beses na kung ano ang meron sa kanyang kapangyarihan. Kaya ngayon, yun yung panahonan ni Samson. Nalinlang si Delilah hanggang sa bumigay si Samson. Sinabi niya, dito sa example ni Samson, 7 hibla ng kanyang buhok na tinirintas. Ginawa ni Delilah, hindi pa rin nawala ang kalakasan. Hindi pa rin nanghina si Samson. Pero nung sinabi na yung hindi pa nasayaran ng kanyang buhok ng yung gunting, yun. Doon na si Delilah gumawa ng paraan. At ayun, nawala ang kalakasan ni Samson. Pero dahan-dahang tumubo yung buhok ni Samson, pinahaba niya at bumalik yung kanyang kalakasan. At ito yun, dahil sa paglilinlang din ng kanyang asawa, ang babae talaga ang unang nalilinlang, ang unang natukso. Dito kay Samson, no? Si Delilah, inalok siya na babayaran ng mga pinuno ng Pilisteo na kung ano yung maging paraan na maging mahina si Samson. 3 beses niya itong nagalit pa yung asawa niya si Delilah. Hanggang nalinlang din siya ni Delilah. Kaya nung binigay na ni Samson yung dahilan na hindi nasayaran yung kanyang buhok, pero ngayon hindi na yan ang ginagamit na kapangyarihan ng Panginoon. Iba na, wala na makakakuha ng kapangyarihan ng Panginoon kahit sino pa man. Wala na. Dahil hindi na pinapayagan ng Panginoon yan ngayon. Kaya nga nung sinabi na ni Samson, ayun, nawala tuloy. Naunawaan niyo ba yung kwento dito si Samson at saka si Delilah dito sa kwento nilang dalawa. Tapos may pinakita nga pala sa akin. Hindi ko alam paano sasabihin to. Yung una mga mensahe. Halimbawa, may asawa ka na, tapos nakikipag-ugnayan ka pa sa ibang tao, kaya tawag dyan? Textmate ka pa sa iba. Yung ganon, mga ganon, textmate ka sa iba. Kasi ngayon, uso ang social media, nakikipag-anuhan ka sa iba, kung babae ka man o lalaki. Tapos, meron ako may pinakita sa akin dalawa, yung nakikipag-text ka sa iba. Yun, nalinlang ka rin doon ng jablo. Isa rin yan sa panlinlang ng jablo sa mag-asawa. Tapos, yung isa, nangahalay o kaya walang respeto ba kahit mag-asawa na sila, tapos sinahalay niya yung asawa niya.
Yung hindi alam ng asawa niya, yung mga ganun. Yun yung mga maling gawain na hindi kaaya-aya sa Panginoon, yung mga ganun. Kaya, yung binigay niya mensahe sa akin, buko dito at saka yung sa 16:30, pare-parehas tayong mamamatay. Kasi nga, ang ating babae lalaki nagkasala. Pare-parehas talaga tayong lahat magkakasala. Lahat tayo pare-parehas mamatay dahil sa mga maling gawain. May asawa ka na o meron ka ng katipan, tapos nakikipag-ugnayan ka pa sa iba, isa na rin sa yan, kumbaga nagtataksil ka na o kaya nangangalunya ka na. Tapos, yun ang pinakita sa akin kanina. Tapos, yun nga, nagniig yung, hindi ko na kung babae o lalaki, basta may nagniig. At saka yung nanghahalay, yun ang pinakita sa akin. Katulad din itong kwento ni Delilah at ni Samson. Nalinlang sila dahil lang sa pera. Yung si Delilah, nalinlang siya. Tulad ko, ganito, dito sa social media, pwede akong malinlang kasi ang dami-daming yung ibang tao, ilan ang kanyang social media? 6, 12, gumagawa. Malilinlang ka nga, di ba? Samantalang ako, ilan lang naman yung sinusundan ko, isa lang ako. Pero yung dito sa social media, napakadami. Pwede ka talagang malinlang. Kahit manood ka lang, malinlang ka na. Kaya, kailangan talaga, kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoong mensahe, yun lang talaga ang susundin mo. Hindi ka talaga pwedeng sumunod kahit kanino. Kung talagang mahal mo ang Panginoon, sa Kanya ka talaga sumunod. Kung ano yung binigay niyang mensahe, yun ang talagang susundin mo. Dahil yan, binigay niya sa akin yan, kailangan tayong sumunod sa Kanya. Hindi yung sumunod tayo sa ating kapwa. Kung tayo nagmamahal ng tunay sa Panginoon, siya talaga ang ating susundin. Para hindi tayo basta-basta malinlang. Kasi pag sinunod natin ang ibang tao, o sino man, malilinlang talaga tayo. Grabe, manlinlang ang kalaban ng Panginoon. Dito nga, sa mag-asawa, bibigyan ka ng pera, ang malaki. Gawin mo to. 'Di ba? Nalilinlang na. Kumbaga sa binibenta mo yung pagkatao mo sa kalaban ng Panginoon. Parang gano'n na rin. Kaya, yung mga halimbawa ng Panginoon, para sa atin, tularan natin. Dahil kung totoo talaga tayong nagmahal sa Panginoon, nagsumunod talaga tayo sa Kanya, hindi natin siya pagtataksilan. Hindi natin siya tatalikdan. Dahil yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Maging masunurin tayo sa Kanya. Tingnan mo mga example dito. Basahin niyo po yung sa Samson, sa Hukom 16. Ito binigay niya sa akin ngayon. Dito kay Delilah. Kasi si Samson, merong pinuno na gustong kunin yung kalakasan, malaman yung angkinin yung kung paano naging malakas si Samson. Kung saan kasi si Samson, magulang niya si Manoah at saka yung si Manoah. Meron din dito kwento ni Samson yun Si Manoah, kanyang mga magulang. Si Manoah, tsaka yung asawa ni Samson, asawa ni Manoah. Tapos, inano sila ng anghel na nung pinanganak na yung bata, at ito nga, lumabas si Samson. At si Samson, simula ng pagkabata ay hindi dapat gupitin ang buhok. Kaya sinunod ng mga magulang niya, ni Manoah, at sinunod. Hanggang sa nagkaasawa si Samson, yan si Delilah. Ito namang si Delilah, mabilis na malinlang dahil sa pera. Susuhulan nga naman sila ng pera. Ayun.
inano niyang kanyang asawa hanggang sa mahulog sa bitag niya at nagsalita ng katotohanan. Yun nga, yung tungkol sa kanyang buhok na hindi nasayaran ng gunting. Simula pagkabata hanggang tumanda na si Samson. Tapos kanina nakinig ako ng misa. Sa social media lang nakikinig ako. Pag nakikinig ako ng misa sa social media, yung Holy Spirit ko nagre-react. Ba hindi ko na sinusulat. Tapos may tumawag sa akin. Tinawag ako. Maria. Yun ang narinig ko, Maria. Kasi may kanta na tungkol kay Mama Mary. Tapos biglang umano sa ko, Maria. Yun ang napakinggan ko. Yun lang. Ito yung binigay sa akin at saka yung kanina, yung sa 16:30. 16:30. Kung nabasa nyo na yun, hindi ko pa yata na-share. Tsaka itong tungkol kayo nasa 16:13. Basahin nyo na lamang po kasi baka matigok ako Kaya maraming paraan talaga tayong lahat. Maraming paraan pwede tayong malinlang. Napakadaming klaseng pamamaraan. Lalo na tungkol sa pera. Tapos yung may nagniig tapos may lumabas na pangalan na kahihiyan, shame. Yun yung kahihiyan. Kahihiyan naman talaga yun lalo na nakikiapid ka, nangangalunya ka, nangahalay ka, di ba? Masama naman yun. Hindi ba yan masama yung mga ganong gawain? Yun yung binigay sa akin mensahe. Kahihiyan, shame. Tsaka yun nga, yung tungkol sa pagtataksil. Tungkol sa kaya lahat tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon, kaya mag-iingat tayo lagi. Dahil yun ang binigay sa akin ngayon, tungkol yan sa tungkol sa mga pagtataksil, tungkol sa mga maling gawain. Lahat tayo pwedeng magkamali. Hindi lang ako, tayong lahat. Kaya yung parusa niya, lahat tayo mamamatay. Ito nakasulat dito sa 16:30, basahin nyo. Kaya ang napatay niya, saan ito bumagsak ang to? Saan na ba yun? Sama-sama tayong mamamatay ngayon. Dahil yung asawa niya at saka si Samson. Bago namatay si Samson, dahil inano niya yung parang padpader, inano niya, binuka. Ginamit niya yung lakas niya. At sila doon na anuhan. Yung pinaka natira niyang lakas doon niya binuhos. Silang lahat. Pare-pareha sa asawa niya at saka yung mga, at mas marami pa siyang na dahil yan siguro galit na si Samson dun sa nangyari dun sa kanya, pinagtaksilan siya ng kanyang kaya kailangan daw talaga natin gamitin yung self-control, magpigil sa sarili, maging mahinahon. Dahil pag hindi tayo magpigil, makakagawa talaga tayo ng pagkakasala. Mabilis gumawa ng pagkakasala. Dahil mabilis manlinlang ang kalaban ng Panginoon. Sobra-sobra kaya nga yung umaaligid-aligid kaagad umaaligid-aligid pag nakahanap ng pagkakataon. O di ba, ang bilis. Yung iba naman, hindi basta-basta na nalilinlang kasi nga meron pa siyang awareness, consciousness, nagagamit niya yung mga ganun alerto. Kaya ang Panginoon lang ang tanging makapagbibigay ng mga ganyang kapangyarihan sa atin, siya lang. Kung gusto niya talaga tayong iligtas sa mga kasamaan sa mundong ito. At syempre, samahan natin ng pagtitimpi.
pagpipigil sa ating mga sarili. Dahil pag wala tayong ganon, sigurado talaga tayong mahulog sa bitag ng kalaban ng Panginoon. Dahil maraming klaseng panlilinlang. Napakadami. May maliit, may malaki. Mabilis, mabagal. Nasa sa atin ang pagtugon kung pag-isip-isipan talaga natin lahat. Yan lang ang ibibigay ko sa inyo dahil ito binigay sa akin ngayon. Yung nasa 16:30 at saka itong 16:13. Kaya mag-ingat tayo mga amigo-amiga, gwapo-gwapa. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Yung ko dito kanina pumunta sa di makakawala. Kasi gusto nila si Samson. Mawala yung kanyang kalakasan, di ba? Yun lang, salamat. Bumigay siya sa asawa niya. Salamat po, Panginoon. Siyempre sa aking Holy Spirit at siyempre sa inyong lahat. Nakikinig ba kayo? Salamat po.